Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan. So ngayon ay araw ng Biyernes. Talagang ako ay pagod. Narin ako sa bahay ngayon. Ang aking asawa ay siyang nasa ospital ngayon dahil na-ospital ang aming panganay, si Vince. Kagabi ako yung nagbantay, so ako'y puyat na puyat. Tapos, nag-meeting pa sa Kalamba sa Department of Human Settlements and Urban Development para sa ating comprehensive land use plan. At ayun, naitawid ang buong maghapon ng napakaayos. Kaya talagang ang daming ipagpasalamat sa Diyos. Napakaraming bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. So, ayun. Kung mapapansin natin mga kapanulat, ang daming nangyayari sa buhay natin na kung iisipin natin ay kasarap sana kung puro na lamang yung masasaya na mga pangyayari yung nagaganap sa buhay natin. Pero bakit kailangang mangyari yung mga pagsubok, yung mga problema? Gaya ngayon, kami mag-ama na nasa bahay ngayon, si Eric at ako. Ang aking misis nandoon sa ospital, saka si Vince. Maisip natin, bakit kailangan mayari yung mga bagay na ganito sa buhay natin? May mga batang-bata ay dinadapuan ng sakit, nai-stroke. May mga kapanulat tayo na maintindihan ay stage 4 cancer na agad. May mga nagiging problema sa pamilya. Bakit hindi pwede na puro saya na laang para ayos ang buhay? Di ka ho? Sa naitanong din natin bilang tao. Pero pakaisipin ho natin mga kapanulat. Kung puro saya at puro ligaya na lamang yung nangyayari sa buhay, kung puro okay na lamang, may pagkakataon pa kaya tayo na makaalala sa Diyos? Kung patatamain ka ngayon sa loto at bukas ikaw ay multimillionaire na, saan mo kaya gagamitin ang buhay mo? Hindi ka? Kaya minsan, lahat ng nangyayari sa buhay natin, kung ating pagninilayan, lahat ito'y pagpapala. Kailangan tayong kalabitin paminsan-minsan ng Panginoon upang tayo ay tumawag sa Kanya. Minsan ang Diyos parang gamot sa medicine cabinet na kung kailan lamang sasakit ang ating ngipin o may mararamdaman tayo sa katawan, saka lamang natin maaalala, oo nga pala, may gamot nga pala ako sa medicine cabinet. Gayon din ang Panginoon, gayon din ang ating Diyos. Sa mga pagkakataon ng mga pagsubok, ng mga problema, na tayo ay wala ng ibang malalapitan, doon natin maalala, oo nga pala, may Diyos nga pala. Kung kaya naman, sa pamamagitan ng mahiwagang panulat, sinimulan ko ho na ibahagi ang mga mumunting pagkakataon sa aking bakanting oras upang sa pakaukaunti makapagbahagi ng mabuting balita ng Panginoon. At ito sinimulan ho natin sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Napakaganda. Sabi nga, nasa tao ang pagpaplano at pagbabalak, ngunit ang tagumpay sa Diyos nagbubuhat. Kaya mga kapatid, kung ikaw ngayon ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga krus ng buhay, ito yung pagkakataon na ikaw ay lumapit sa ating Panginoon. Ito'y kaunting topic sa atin upang minsan pa siya'y maalaala na may Diyos tayo na magagawa ang lahat kung tayo ay buong pusong magpapakumbaba at ibibigay ang 100% pananampalataya.
sa maraming bagay at maraming pagkakataon na nagawa niya ang mga himala nung siya'y narito sa ibabaw ng lupa. Walang imposible, kapatid. Kaya kung ikaw ay nasa sa panahon ng mga problema at pagsubok ngayon, lahat ng yan ay ibigay mo sa ating Panginoon. Itaas mo sa Kanya. Magtiwala ka lang, kapatid, at sinisiguro ko sa iyo, may mangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Kung may maganda kang plano, mas maganda ang planong inihanda ng Diyos para sa iyo. Manalig ka lamang, kapatid. Manalig ka lamang. At sa pamamagitan nito ng mahiwagang panulat, patuloy tayong magbabahagi ng mga pagpapala na buhat sa Diyos. At pinagpe-pray ko rin na sana ay tuloy-tuloy ang magpagaling ng aking anak para kami sama-sama na ulit dito sa bahay. Lahat ng yan ay tinataas ko sa ating Panginoon. At lahat ng yan ay magagawa at nagagawa ko ngayon hindi sa aking sariling lakas, kundi sa kapangyarihan at lakas ng gagaling sa ating Panginoong Hesus. Mahiwagang buhay, mga kapanulat. Iyon. Kahit lungkot,